selos. Parte na yan ng bawat relasyon. Kaya mo bang pigilan ito? Nasubukan mo na bang magselos ng sobra? Napakiramdam mo ay sasabog ka na pero di mo magawang sabihin kasi maling tao ang pinagseselosan mo. Ako si Johan. Ang selosong boyfriend mula sa QC. Pero sana mapanigan niyo ako kung ikukwento ko ng buo ang dahilan kung bakit ko pinagseselosan ang tomboy na best friend ng girlfriend kong si Patrice. 2 buwan pa lang kami ni Patrice nang ipakilala niya sa akin ang best friend niyang si Joe. Mahigit 12 years na raw ang kanilang pagkakaibigan. Nung una, na-excite pa akong makilala siya. Normal naman kasi sa panahon ngayon na yung babae, ang best friend ay tomboy. Pero hindi ko naman inaasahan na yung best friend niyang yon ay mas lalaki pang tingnan kesa sa akin. Pati ang pananalita at pananamit. Kung di pa niya sabihin, hindi mo talaga siya mapagkakamalang tomboy talaga. Agad akong nagsorry kay Joe nang ipakilala siya sa akin ng girlfriend ko. Ibang-iba kasi siya sa inakala ko. Sino ba naman kasi ang hindi magseselos kabarangay? Kung siya na lang palagi ang binibida ng girlfriend ko. Naiintindihan ko namang matagal na silang magkaibigan. Pero dahil maintindihin akong boyfriend, nakikinig na lang ako sa mga kwento niya. Habang nag-uusap kaming tatlo noon ay nagawa pa akong biruin ng nobya ko. Lalaking lalaki siya, di ba Jo? Hindi mo aakalaing may dibdib din siya tulad ko. Natatawang hirit ni Patrice. Bagya akong nahiya. Yeah, sorry talaga. Hindi ko talaga napansin nung una. Tugon ko. Okay lang yun. Di ba, mas lalaki pa akong tingnan kesa sayo. Marami na kaming ganito. Lalaki manamit. Pati nga boses, nakuha na rin naming pababain. Maaangas na pagbibida niya. Kwento rin ni Joe, since birth na raw niya alam na ganun ang katauhan niya. Pero nung second year college niya lang tuluyang nayakap ang katotohanan. Wala naman daw naging problema dahil tanggap siya ng magulang niya. Sunod nun ay nabaling na sa amin ang usapan. Masaya raw si Joe para sa amin ng kaibigan niya. Dahil matagal na rin walang nakarelasyon si Patrice. Graduate na nagka-stable na career, pero olats pa rin sa love life. Buti na lang at tinulak ka ni Lord sa kanya, kasi mukhang anytime. Magsasara na ang productive system nito eh. Pabirong ani Joe. Ikaw talaga, kung ano-ano na naman ang naisip mo, magpakababae ka na rin para magkajowa ka na rin. Sayang din yung matres mo, sige ka. Depensa naman ni Patrice, saka sila nagtawa ng dalawa. Yun ang unang beses na nagkakilala kami ng tomboy na kaibigan ni Patrice. Doon pa lang ay nakita ko na ang kakaibang closeness nila. Natalo pa ang mag-asawa. Alam na alam ng bawat isa ang ugali ng isa. Alam na alam ng bawat isa kung ano ang nasa utak ng isa. Ganun sila kakonektado sa isa't isa. Bagay na kinaiinggitan ko kasi sa totoo lang ay wala kaming masyadong koneksyon ni Patrice. Kahit sabihin pa nating mahal namin ang isa't isa. Ibang-iba talaga yung koneksyon nilang dalawa. Para tuloy, sila pa yung magkarelasyon. Nakakaselos. 2 months pa lang kami ni Patrice kung tutuusin. Pero pinaparamdam ko pa rin sa kanya na importante siya sa akin.
Kahit alam kong iba ang closeness nilang dalawa ni Joe. Gusto kong maramdaman niya na hindi lang siya sa akin importante, kundi pati na rin sa pamilya ko. Lalo na kapag may gatherings kami. Katulad na lamang nung imbitahan kami para sa barbecue party na ganap sa bahay namin. Hindi naman ako nagkulang ng pagre-remind sa kanya sa lakad namin. Kasi gusto rin siyang makabanding ng mga pinsan ko. Kaso, hindi raw siya matutuloy. Hindi raw ito makakapunta dahil may pupuntahan silang mall ni Joe. Sa parehong petsa kasi magsisimula ang sale at marami raw kasi silang gustong bilhin. Hindi nyo na itatanong ka barangay ay mahilig din kasing mag-shopping si Patrice. Kaso ang di lang ako aware ay pati palang itong kaibigan niya ay mahilig din. Pagkarinig ko sa sinabi niyang yun ay nag-iba na ang mood ko. Pero kinontrol ko pa rin ang aking emosyon. Hindi ba pwedeng sa susunod na araw na lang yan? Maktol ko. Hindi pwede eh. Kung sa susunod na araw pa kasi yung punta namin, baka maubusan na kami. Ayaw naman namin yung mga napagpilian na lang ang matitira sa amin. Anya na, tila walang pakialam sa feelings ko. Pwedeng sa second day na lang kayo pumunta. Hindi pa naman siguro kayo maubusan nun. Alam mo namang importanteng araw to sa akin eh. Baka naman. Hirit ko pa para lang mapapayag siya. Hindi pwede eh. Napabuntong hininga na lang ako sa tinugon niyang yon. Kabarangay, kahit anong pilit ko at pangungumbinsi ko sa kanya, hindi ko talaga siya napapayag. Mas pipiliin niya pa ring mag-shopping kasama ang kaibigan niya. Kung di niya raw sisiputin si Joe, ay baka hindi niya na raw ito kakausapin ng matagal. Dahil sa sinabi niyang yun ay nagawa ko ng ipaalala sa kanya na di na sila tulad ng dati. Na may boyfriend na siya ngayon at ako yun. Hindi ko alam kung anong meron sa tomboy na yon, ba't takot na takot siyang magkaproblema sila. Hindi na raw magbabago ang isip niya dahil parang di ko naman daw siya kilala. Sinagot ko siya kaagad na parang hindi na nga talaga. At dahil lang yun sa kaibigan niya. Matapos ang mahaba-habang diskusyonan namin ay nakuha naman na niya ang loob ko para payagan pa rin siya sa kagustuhan niya. Please baby, payagan mo na ako please. Promise, babawi na lang ako sa'yo baby ko. Sa lambing na yun ay nadala na naman ako. Hindi lang yan ang unang beses na hindi ako pinagbigyan ni Patrice Kabarangay. Madalas niya akong tanggihan sa tuwing makakasabay ko ng plano si Joe. Laging si Joe na lang ang nauuna sa kanya. Tapos, second choice na lang ako. Kahit ako pa ang naunang magsabi, laging canceled plans pa rin kapag may biglang ganap sila ni Joe. Nakakaselos. Nakakainis na. Pero hindi ko magawang sabihin yun sa kanya kasi ayokong magka-issue. Ayoko ng away kaya pilit ko na lang iniintindi. Alam ko kasing mas nauna silang nagkakilala. Pero masama ba kung pagselosan ko ang pagiging close nila? Maging sa date namin ni Patrice ay madalas kasama si Joe. Pambansang third wheel nga raw siya, anya. At kapag kasama si Joe, na out of place na ako. Madalas pa akong nakikipagkumpetensya sa kanya pagdating sa atensyon at oras ni Patrice. Hindi ko alam kung pareho ba silang manhid at hindi man lang makaramdam na hindi na ako okay. Madalas ding singit lang ako sa usapan kaya tuloy gumagawa na lang ako ng paraan para mapansin ako. Kahit malimit na akong napapahiya. Yung para lang ipakitang mas may alam akong marami tungkol kay Patrice.
Nakikisabat na lang ako sa usapan nila. Kahit alam kong talong-talo ako sa dami ng trivias tungkol kay Patrice. Hindi ko makakalimutan nang minsang kumain kami sa restaurant kasama si Joe. Sa ilang oras lamang kami doon ay marami nang nangyari. Doon din kasi napamukha sa akin na mas maraming alam si Joe tungkol sa mga pagkaing ayaw ni Patrice. Alam mo ba tong si Patrice? Kapag nakakaamoy ng langka, nagduduwal. Nakala mo buntis. Ayaw na ayaw niya ng langka. Minsan nag-crave siya ng turon, tapos hindi niya alam may nakasingit na maliit na langka. Abay, galit na galit. Binato yung turon sa kabilang dulo ng kalsada. Natatawang kwento ni Joe sa akin. Imbes na ipalatang hindi ko pa alam yon, nagmarunong na lang ako na dati ko nang alam na ayaw niya yon. Biyahe nga dahil pinagpipilitan pa talaga ni Patrice na wala naman daw siyang sinabi sa akin. And never pa naman kami naka-encounter ng langka sa pagsasama namin. Dahil sa ayaw kong mapahiya kay Joy, pinipilit ko na lang na may nasabi na siya sa akin noon. Pagkatapos noon ay nag-order na kami ng dessert. Habang itong si Patrice ay nagpaalam muna para mag-CR. Nagulat na naman ako nung sinabi ni Joe na siya na lang ang mag-order para sa GF ko. Pero hindi ako pumayag. Nag-okay naman siya kaso sinundan niya ito ng tanong kung ano raw ang o-orderin ko na dessert para kay Patrice. Kako naman ay banana split dahil mahilig naman siya sa ice cream. Agad kumontra itong si Joe dahil hindi rin pala kumakain ng saging si Patrice o kahit na anong napatungan ng saging. Kaya iniba ko na lang ng maha blanca. Kaso baka mag-LBM na naman daw siya. Cheesecake na lang daw kaya nag-agree na lang ako kasi alam kong favorite din naman yon ng girlfriend ko. Ako na yung tumawag ng waiter. Isang blueberry cheesecake, sabi ko. New York cheesecake, Johan. Ayaw niya ng blueberry cheesecake. Sabad naman ni Joe. Dahil doon ay hinayaan ko na lang si Joe na umorder para kay Patrice. Baka kasi mali na naman ang masabi ko sa waiter. Feeling ko tuloy kahit anong pilit kong ilaban ng alam kong paborito ni Patrice ay talo pa rin ako sa best friend niyang si Joe. Buong gabi ay masama ang loob ko dahil nagmukha akong parang bagong kakilala ng mismong nobya ko. Nagmukha akong walang kaalam-alam tungkol sa kanya kapag kasama namin si Joe. Lagi akong nagmumukhang tanga. Isang bagay na hindi ko magawang sabihin kay Patrice. Dahil ma-pride ako. Ayokong mapansin niya na ako mismong BF niya walang alam tungkol sa kanya. Kinaumagahan noon ay napansin ni Patrice ang pagiging tahimik ko simula nang nasa resto kami. Na halos hindi na ako umiimik. Na sila na lang ni Joe ang nag-uusap. Sabi ko sa sarili ko, parang wala namang bago dahil pagkasama namin yung kaibigan niyang yon, out of place naman ako sa kanila. Sila lang naman dalawa ang nagkakaintindihan sa usapan. Kaya sila na lang ang mag-usap. Galit ka ba dahil close kami ni Joe? Biglang tanong niya sa akin. Hindi ako galit sa kanya. Masama lang ang loob ko. Saglit akong tumitig sa kanya. Kasi feeling ko wala akong kwentang BF dahil mas marami pa siyang alam tungkol sa'yo kaysa sa akin. Dugtong ko. Tinanong din niya kung nagsiselos daw ba ako. Pero dahil sa matigas nga ang aking puso, ay sinabi ko na lang na hindi. Na naiintindihan ko naman sila. Sinuyo naman niya ako. Wag na raw akong magselos dahil 5 months naman na kaming magkarelasyon. Pero siya, mahigit dekada mo nang kilala, saad ko.
Uy, 3 months lang kaming naging magkarelasyon ha. Isang dekada ka dyan. Sagot naman niya na ikinagulat ko dahil yung friendship lang naman nila ang pinag-usapan namin. Saglit siyang natigilan sa kapilit ng ngumiti. Mukhang ninervyos siya sa nasambit niya sa akin. Dahil doon ay nagtaka na ako. Tinanong ko ulit siya kung naging sila ba ni Joe sa loob ng 3 months na nabanggit niya. Nagulat ako sa nalaman ko. Inamin niya sa akin na nagkaroon pala sila ng mutual understanding before maging sila. Saglit na sumakit ang ulo ko sa huli niyang sinabi. College daw nila nung naging sila. Niligawan siya ni Joe at sinagot niya ito. Kaso hindi raw nag-workout dahil after 3 months ay naging toxic na. Palagi silang nagbabangayan. Siguro dahil sa pareho raw silang may matres kaya walang gustong magpatalo. Mahirap din daw sa part niya na naging awkward sila sa isa't isa after noon kasi napamahal na rin si Joe sa kanya. Ang hindi niya lang sure kung ganun din ba si Joe sa kanya noon. Feeling niya hindi naman daw siya minahal nito. Kaya tinanggap na lang niya na wala na sila. Nag-move on naman na raw si Patrice kaya lang after ilang months ay lumapit muli si Joe sa kanya. Para manligaw, ganun ba? Agresibong tanong ko. Hindi, nakikipagkaibigan lang. Pumayag ako. At mula noon ay naging mag-best friends na lang kami. Isang bagay na hindi ko pinagsisihan kasi tingnan mo naman, road to forever na ang friendship namin. Pagbibida pa niya. Tinanong ko siya kung bakit niya nilihim yun sa akin. Bakit hindi siya kaagad nagsabi? Natatakot daw ito kung paano ko tatanggapin. O kung tatanggapin ko raw ba kapag nalaman ko dahil nga tomboy si Joe. Humingi siya ng tawad mula sa akin. Hiniling din niya kung pwede ko raw bang tanggapin ang nakaraan niya. Dahil sa nalaman ko ay mas nagkaroon ako ng dahilan para magselos palalo kay Joe Kabarangay. Siya ang first love and first girlfriend ni Patrice. Habang ako naman ang second. Lagi na lang akong second sa buhay ni Patrice. Ganun na lang ba yun lagi hanggat andyan si Joe? Sinubukan kong intindihin ang sitwasyon naming tatlo para lang makaiwas ng away. Kahit sa totoo lang ay halos sumabog na ang loob ko sa tuwing nakikita ko silang close pa rin. Kahit na nakapag-usap na kami ni Patrice tungkol sa selos ko kay Joe. Hanggang isang araw, di ko na napigilan pa ang sarili ko dahil sa hindi niya pagsabi sa akin na maglilipat pala ito ng boarding. Nagkaroon daw kasi sila ng misunderstanding ng landlady niya. Ang mas kinagalit ko ay nang sabihin niyang may nahanap na raw siyang bagong titirhan pansamantala. At yun ay kila Joe. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa sinabi niyang yun Kabarangay. Bakit naman dun pa? Pikon na tanong ko. Kasi malapit lang yung kanila sa pinapasukan ko, baby. Tsaka mas komportable na ako doon kasi meron si Joe. Insensitive na paliwanag niya. Ayokong pumayag sa kagustuhan niya kaya sinabi kong sa bahay na lang namin siya tumira. Kaso ayaw niya raw. Alam kong malayo ang bahay namin sa trabaho niya pero kaya ko namang magising ng maaga para ihatid siya. Lalo na't may sasakyan naman ako. Kahit anong pilit ko ay ayaw pa rin niyang pumayag. Dahil magmumukha raw kaming mag-live-in partner sa gusto kong setup. Pansamantala lang naman yun, di ba? Paalala ko pa. Kahit na, mamaya kung ano pang sabihin ng iba sa atin, di ba? Anya. Pero ako, yung masasabi ko sa pagtira mo kay Joe, hindi mo ba yun iisipin? Seryoso kong tanong. Yan na naman tayo eh. Nagsiselos ka pa rin ba kay Joe?
balik niyang tanong sa akin. Sumabog na ako noon sa huling tanong niya. Hindi ko na kayang itago pa ang selos at galit ko. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba ang sunod na mga sinabi ko. Basta ang alam ko lang noon ay nasa id na ako. Inamin kong nagsiselos ako. Kahit kaibigan niya lang ito. Ilang ulit niyang sinabi sa akin na hindi siya papatulan ni Joe. Pero para sa akin ay naging sila pa rin. Kaya may mali siya pa rin. Umiinit na ang diskusyon naming dalawa dahil sa mauungkat na naman ang past nila ng kaibigan niya. Okay, so di ka makamove on sa nakaraan namin, ganon. Sana pala, hindi ko na lang sinabi sa'yo kung magiging issue pa rin sa'yo. Singhal niya. Kahit di ko alam yung tungkol sa relasyon nyo dati, magiging issue pa rin sa akin yung kakaibang closeness nyong dalawa? Bulyaw ko sa kanya. Sana naman marunong na kayong dumistansya sa isa't isa. May boyfriend ka na, Patrice. Andito na ako sa buhay mo. Hindi yung tayo nga, pero parang kayong dalawa naman yung magkarelasyon. Parang ako yung third wheel. Ako yung chaperon. Naluluhang sumbat ko sa kanya. Ako lang daw ang nag-iisip ng mali siya dahil sa selos ko. Pero para sa akin ay may basehan naman lahat ng yun. Matagal ko lang talagang tinitimpi ang sarili ko. Pero wala eh. Basta na lang akong sumabog. Kailangan ko na talagang ilabas ang lahat ng hinanakit ko. Sa naging sagutan namin ay nasabihan pa niya akong malabo. Talaga? Malabo? Kahit sino namang lalaki ang ilagay mo sa ganitong sitwasyon, makakaramdam pa rin ng selos. Lalo na kapag nalaman nila na yung karelasyon nila close pa rin sa ex nila. Pagdidiin ko para lang makapasok sa kokote niya. Pilit niyang sinasabi ng 3 buwan lang naman ang naging sila compared sa amin. Pero dahil sa nakikita ko lahat ng excuses niya sa ganap namin, dahil ramdam kong mas pinipili niya lagi yung kaibigan niya sa tuwing may mga lakad, ay nagawa ko nang itanong sa kanya kung mahal pa rin ba niya si Joe. Oo, mahal ko pa rin si Joe. Oo, masaya ka na? Ito ba yung gusto mong malaman? O sige, inaamin ko na. Mahal ko siya at hindi ka nagkakamali doon. Sinabi ko to hindi lang dahil galit ako, kundi ito yung totoo. Oo, mahal ko pa rin si Joe. Kahit siguro 3 buwan lang ang naging relasyon namin, hindi doon natapos ang pagmamahal ko sa kanya dahil habang magkaibigan kami, ang di niya alam, hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa kanya. Ano? Masaya ka na? Umiiyak na Anya. Habang sinasambit niya ang mga yon, ay parang nadudurog ang puso ko. Gusto kong umiyak pero parang walang luhang tumutulo sa mga mata ko. Dahil na rin siguro sa alam ko na ang magiging sagot niya sa akin. Anya, gusto na niya talagang makalimot. At sumakto namang dumating naman ako sa buhay niya. Sa maniwala daw ako o hindi, sinikap naman daw niyang araling mahalin ako. Pero sa tuwing pinapaalala ko raw sa kanya ang nakaraan nila ni Joe, ay mas nahihirapan lang daw siyang piliin ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit, Papa Van. Lalo na't alam kong ginagamit lang ako ni Patrice. Kahit para sa kanya, ay hindi raw. Ginawa niya lang akong experiment. Yung dating tingin kong malabo dahil sa mga nangyari, ngayon ay nalaman ko na ang lahat at narinig ko pa galing sa kanya, ay mas lalong lumabo pa. Sinubukan pa rin akong kausapin ni Patrice pagkatapos nun. Kinumbinsi niya akong ituloy namin ang aming relasyon.
Sa totoo lang, sa puso ko ay gusto ko rin naman. Sa ngayon ay pinag-iisipan ko pa rin kung papayag ba ako sa alok ni Patrice na makipagbalikan. Maraming salamat dahil hinayaan niyo akong ibahagi ang kwento ko sa inyong lahat ngayon. Hihingi lang sana ako ng pangunawa sa aking sitwasyon. Ako ang inyong forever kapuso, Johan.